Sunog ito dito sa aming barangay mga idol, pero may kalayuan na dito sa aming bahay. Ingat po tayong lahat mga kabarangay. Lakas na. Junk shop to ya, junk shop. Kaya mabilis doon, gumapang yung apoy. Na po, nakapektado. Ayan, hindi na tayo masyado lumapit dahil sa distansya natin ito, nasa kabilang side tayo ng kalye, pero napakainit na nung nararamdaman natin na mula po dito sa mga nasusunog na may struktura, residential, commercial, yung sinasabi ng mga tao dito na sa sunog na nagaganap. Ito yung malapit lamang, halos ilog lamang po ang pagitan nila ng bahagi ng Santa Ana, Maynila. Sa katunayan, pagbaba namin ng tulay, ang inabutan pa namin ay bahagi pa ng lungsod ng Maynila. Pero nung pinasok na namin yung kalye, pagkaliwa namin, pagbaba ng tulay, ay doon na. Pumasok na kami sa area ng Mandaluyong. So ngayon, abalang-abala. Ito mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteers na nakasabay natin. Hindi na tayo lumapit pa para hayaan lang natin yung mga bumbero na siyang tumutok dito sa ginagawa nilang operasyon. Hindi na tayo makaabala. Pero yan, may mga bahay, may mga tinutuluyan, pero ang nasusunog, junk shop. At ito, lechonan ito. Ito mismong nasusunog. Lechonan, katabi ng junk shop. Tapos ito, kartonan, mga karton. Mga karton din. Plastic. Okay. So, junk shop siya, may mga lagayan ng karton, mga plastic. Tapos ito ang lechonan. Ibang kumpanya to. Ibang kumpanya to. Ito lechonan. Ito yung mga ng karton. Yun nasa kabila ko yung nasusunog na yun. May apoy naman yung malaki. Junk shop na yun. Junk shop yun. Ito, after trade, yung mga plywood naman. Mga plywood naman. Ito yung mga kahoy. Sa kabila, Puro mga marmol. Pero may daanan naman to papasok sa kabilang side. Hindi, doon sa kabila pa yun. Sorry, hindi ko Sa sinasadya. kabila, sir. Sa kabila. Kayang ko, dadaan ko doon. Dito, dinig na tayo. Salamat po. Hindi kasi maano talaga dito kasi marami na ka-impact na yung... Marami na kaimbak. Kawawa dito. Bata. May? Okay. Ganito ulit. Sa taas po. So yan tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga bumbero. Yung iba naka-oxygen mask na. May mga breathing apparatus ang ginagamit kasi kung makikita po ninyo napakakapal ng usok. Toxic po yan dahil nga doon sa mga materialis na nasa loob nitong mga iba't ibang establishmento na apektado ngayon ng nagaganap na sunog. Residential, commercial po itong nasabing lugar. At kung makikita nyo, hindi lang natin ma-focus or hindi lang natin ma-zoom yung camera. Ayun, may bumbero na po sa ibabaw ng bubungan. So ganyan, talagang may tuturing ko na buwis buhay yung ginagawa ng mga pamatay sunog natin para lamang maapula ito pong sunog na nagaganap ngayon sa bahaging ito ng Mandaluyong City.
So sa mga nagtatanong, Barangay Namayan, Mandaluyong City, para sa mga tropa natin mula sa iba't ibang mga FAR volunteer organization. Junk shop po. Ilang junk shop po ba ito? Isang malaking junk shop din. Isang malaking junk shop po. Tapos ito po may mga kahoy, mga paleta. Mga wood, ano yan, mga wood. Tapos kanan, kaliwa. Pero ang haba ng lalakarin mo kasi pagbaba ng tulay. Oo, kanan, tapos kaliwa. Yung pagkanan mo, Manila pa yon. Pagkaliwa mo sa unahan, Mandaluyong na. Junk shop. Kaya pala ang bilis lumaki. Ay, maraming salamat po, Pretty Lola. Pero nasa safe distance naman, hindi na rin ako nag-attempt na lumapit para hindi na makaabala. Medyo malayo rin yung nilakad. Nasa mga 1 kilometro din. Kasi nga, alanganin masyado yung kalsada. So pag pumasok yung mga fire truck, baka maipit yung sasakyan natin. Pero ito, napakalaki pa rin, umalimbuka yung apoy. Yung kaninang bumbero nakita natin sa ibabaw, umatras na. Hindi, malakas yan. Oo nga laki na eh. Anong junk shop yan eh. Timbakan talaga eh. Yung mula rin sa pwesto natin, ramdam mo yung init eh. Dito, nakagabad dito. Nasa safe distance po kami malayo po kami. Pero dito, mas pinagpapawisan kami, hindi dahil sa init ng araw, kundi yung init galing dito sa sunog. Ayun, may bumbero pa sa ibabaw, pero mula doon sa unang pwesto nila, umatras na rin sila. Ulitin natin, Barangay Namayan po. Kung galing kayo ng Santa Ana, pagbaba ng tulay, kanan, tapos kaliwa. Yung dulo po ng kali, doon po kayo kakaliwa. Sako pa po ng Maynila yan. Ito, bumalik yung tropa, yung mga volunteer. Nandun sila sa ibabaw ulit, nagbobomba para hindi na tumawid dito sa istruktura. Dito sa nasa harapan namin, yung apoy. Kasi yung isang bahay nito na 2 palapag, nilamon na nga po yan. Kahit yung pader dito, binabasa na ng mga bumbero dito sa pinakaunahan. Kasi nga, may mga kahoyan, yung mga paleta, tapos may mga sasakyan din na nakaparada. Magiging problema yan kapag umabot dito yung sunog. Tapos may mga nakaparada pang sasakyan, tapos may mga kahoy. Kaya yung mga paletang nasa ibabaw, magkakapatong, mabilis magapoy yan. Kaya binabasa nila. Sabi nila,
Naka-steady lang yung drone mo. Sino? Lapit na pala oh. Tawid na, no? Oo, tatawid na. Tawid na naman, ano. Ugod ako, malang na yung ganda pong kalayo. Wawa yung mga nagtatrabaho ngayon nito dyan, tsaka yung may-ari. Oh. Wala na, yupok na yung bubong nila guys. Oh. Paano kaya nagsimula tong sunog na to? Guys, kinain na talaga yung ano nila, yung problema kasi nito, may mga pumuputok din nila alam eh, na baka kasi mamaya may mga pumutok na gasol kasi scrap area nga, o kaya yung mga parang ano, dami nang dumadating na mga ano guys, na naglilipatan na sila ng mga gamit guys. Oh. Doon yan sa loob yan galing. Yan kasi yung may bombero na yan guys sa may ano, ayun oh. Papasok yan doon. Papunta yan doon. Doon yan papunta sa loob kasi may daanan yan dyan eh. Papasok. Ayan, medyo lumiliit na lang yung ano ng usok. Yung problema yung bahay na yan, oh, kinain na. Ayan, yung nasa likod ng may puno na yan. Scrap area, marami mga ano dyan kasi plastic tsaka ano. TV,